Pinalawig po ng 5 araw ni US President Donald Trump ang planong military strikes sa power plants at energy facilities ng Iran. Yan po yung nag-ugat yan kasunod ng umano'y matagumpay raw na pulong ni Trump sa Iran. Pero sa inilabas na pahayag ng Iranian Parliament, may tuturing daw na peke o fake news ang pahayag ng US President para manipulahin ang presyuhan ng langis sa pandaigdigang merkado. Sinasabi niya i-pause daw muna yung for 5 days itong military strike. Narito po ang report ni Mon Gualvez. Dumagundong ang airstrike ng Israeli forces sa Qasimiya Bridge sa southern Lebanon. Sa lakas ng impact, binalot ng maitim na usok ang lugar. Ang matindi, ang naturang tulay ang nagdurugtong sa southern Lebanon sa ibang lugar sa bansa. Para sa Lebanese government, prelude to ground invasion o pasimula na ng pagsalakay ang Israel. Nadamay ang Lebanon dahil doon nakabase ang militanteng Hezbollah na siyang kaalyado ng Iran. Ang masaklap, damay ang mga sibilyan sa walang patid na bakbakan doon. Sa Dimona, Israel, isang Pinoy ang sugatan sa gitna ng missile attack. Nagtamo siya ng leg injury at kasalukuyang nagpapagaling sa ospital. Nagbigay na ng emergency assistance ang ating embahada roon. Sunod-sunod na pagsabog pa rin ang naitatala sa Iran dahil sanib puwersa pa rin ng Amerika at Israel sa pag-atake. 4 na syudad ang muling pinasabog sa Iran. Kabilang na ang capital city nitong Tehran. Kaya ang Iran gumanti at nagpakawala rin ng missile sa Israel. Isa nga sa tinamaan ang malapit sa Israeli nuclear sites. Nagbigay naman ng ultimatum si US President Donald Trump sa Iran itong weekend. Kung hindi raw bubuksan ng Iran ang isinarang Strait of Hormuz sa loob ng 48 hours, aatakihin at pupulbusin ng Amerika ang mga power plant doon. Sisimulan daw yan sa pinakamalaki. Buwelta ng Iran, kapag ginawa yan ng Amerika, malawakang airstrike ang igaganti nila sa power, energy at communication infrastructure ng Israel. Aatakihin din daw nila ang regional companies ng Amerika sa Gulf countries. At tuluyang isasara ang Strait of Hormuz na siyang daanan ng mga barkong nagde-deliver ng langis. Nagpahayag naman ng 22 bansa, karamihan mula sa North Atlantic Treaty Organization o NATO, kabilang ang Japan, South Korea, Australia, New Zealand, UAE at Bahrain na handa silang tumulong para ma-secure ang pagdaan sa Strait of Hormuz. Handa naman daw ang Iran na makipagtulungan para sa International Maritime Organization. Una na rin sinabi ng Iran na bukas ang strait sa lahat maliban sa mga lumabag sa Iranian territory. Pero habang lumalawak pa ang gera, ramdam na ang krisis sa langis sa iba't ibang bansa. Matapos bantaan ni Trump ang Iran, naispatan siya sa isang private Florida golf club. Ilang beses nang binatikos ang US President dahil sa kanyang pag-golf sa gitna ng mga malalaking issue. Nagbabalita mula sa frontline, Mon Gualvez, News 5. Mga kapatid, ako po si Ruth Cabal. Dito tayo sa totoo, dito tayo sa True FM. Mag-follow at mag-subscribe din po kayo sa aming social media accounts at True Network PH. Diyan po yan sa aming X na dating Twitter, sa FB, sa Instagram, sa YouTube, sa TikTok at sa mga podcasts. At syempre, tutok din po kayo sa Signal True TV Channel 19.